malapit na kamag-anak. Nakahindik-hindik ang kanyang pagkamatay. Kinikilala ng mga panaghoy ng paghihimagsik laban sa kanya ng mga pinuno at mga mamamayan nito. Dumating na ang araw ng pagtutuos at sadyang napakatindi niyon. Sa mga panagoy, hindi lamang kinilala ni Jeremias na ang Diyos ay matuwid at makatarungan. Sa lahat ng kanyang mga pamamaraan, kundi siya ay mahabagin, maawain din sa mga nagtitiwala sa kanya. At yan ang sinasabi ng binasa natin kanina sa Jeremias chapter 3 verse 22 hanggang 23 at makikita natin din doon sa verse 32. Sa gayon, ang mga panaghoy ay nagbibigay sa tao ng kakayahang umasa sa gitna ng kawalang pag-asa at tumingin sa kabila ng parusang nagaganap sa kasalukuyan tungo sa gagawin ng Diyos na pagpapanumbalik sa kanyang bayan sa hinaharap. Mga kapatid, ang awit po na ang pamagat ay dakilang ang iyong katapatan. Kanina po ay inawit po, hindi ko alam na kasama po pala doon sa awitin ng Praise and Worship Team, itong awit na ito. Alam po ba ninyo, naniniwala po ako na isa po sa dahilan kung bakit sinulat po ang kantang ito, dakila ang iyong katapatan, upang magpasigla sa atin na mga mananampalataya anuman ang ating kalagayan ngayon. Amen po. Sa unang verse po ng kanta, binanggit po ang sabi po, sadyang kay buti po ng Panginoon. Yung salita pong sadya, ito po ay nangangahulugan po na ito po ay walang pagkukunwari. Ang Panginoon ay sadyang siya. Ha? Sadyang ang Panginoon ay napakabuti. Sadyang ang Panginoon ay mahabagin. Ang sabi nga, pahintulutan lamang po ninyo ako, mga kapatid, na basahin ko lang yung unang koro ng kanta. Ang sabi po, limiin po natin na mabuti ito. Kumukonekta po doon sa topic po natin na great is thy faithfulness. Ang sabi po, sadyang kay buti ng ating Panginoon. Magtatapat sa habang panahon. Maging, sabi po niya, sa kabila ng ating pagkukulang. Sino sa inyo dito ang hindi nagkulang? Biyaya niya ay patuloy na laan. Katulad ng pagsinag ng gintong araw. Patuloy siya, sabi po niya, na nagbibigay tanglaw. Hallelujah! Mga magulang at mga kapatid, tunay po na napakabuti po ng ating pong Panginoon. Tangan nga lamang kuminsan po may mga mananampalataya na kung saan ay sadya pong kuminsan po itang pagiging suwail. Noong nakaraang pong linggo, nabanggit ko po yung
pag-uugali po ng bayang Israel. Sorry doon po sa word na para bagang sinasabi, antindi kasi yung binanggit ko na kasi sa bundok. Pero alam po ninyo, sumusuway, patuloy yung pagsuway sa Kanya, nandun po ang Diyos na patuloy na nagmamahal. Amen po. Kaya po, mahal tayo ng Panginoon. Amen po. Mga kapatid, mga magulang, sa umagang ito, ay nais kong makita natin ang apat na bagay na tiyak. Tapat ang Panginoong gagawin niya ito sa ating buhay kung tayo po'y magtitiwala. Apat. Ano po? And this is the first, darako na po tayo kagad sa unang punto. Ito po yung una. Ang Diyos ay tapat at handang magpatawad sa mga taong nagsisisi sa kanilang mga kasalanan. Amen. Amen po. Parang hindi yata kayo kumbinsido. Bilang kapahayagan po sa kanyang pag-ibig sa atin na walang kupas, ang sabi po, i-connect po natin, ito nga sa unang punto po natin, ang Diyos ay tapat at handang magpatawad sa mga taong nagsisisi sa kanilang mga kasalanan. Pastor, mayroon ka bang verse yan? Siyempre. Daldal na pong talata ito, yung 1 John 1:9. Ano pong sinasabi po ng 1 John 1:9? Kung ipahayag natin ang ating mga kasalanan, siya ay tapat at banal na tayo ay kanyang patatawarin sa ating pong mga kasalanan. Mayroon ba tayong nagawang kasalanan sa Diyos? Kung mayroon, kapatid, simple lang. Repent. Repent. At maliwanag po ang sinasabi ng salita ng Panginoon, kung ikaw ay nagsisi, patatawarin ka niya. Amen po. At ito naman po yung magandang application. Ano po? Dahil pinatawad ka ng Panginoon sa iyong mga kasalanan, dahil pinatawad tayo ng ating Panginoon sa ating mga kasalanan, kung tayo po'y nagsisisiyan, di ba? Kapag ka may nakagawa sa iyo, kapag ka may nakapanakit din ng damdamin sa iyo at humihingi ng tawad, dapat magpatawad ka naman. Dapat magpatawad ka din naman. Hindi po ako ang may sabi nito. Ang salita ng ating pong Panginoon, pinatawad ka, dapat ka rin magpatawad. Amen po? Yan ang number 1. Sa number 2, sinasabi po niya, ang Diyos ay tapat at hindi niya pahihintulutan na tayo ay subukin ng higit sa ating pong makakaya. Tayo po ay mga mananampalataya na sa Panginoon. Ano po? Tayo nga po ba ay mga mananampalataya sa Panginoon? Hindi po nawawala yung pagsubok. Hindi nangangahulugan po na ikay Kristiyano na wala ng pagsubok. Ano po? Mayroon pa rin mga pagsubok, mayroon pa rin mga trials. Ayaw kaya ng Panginoon na tayo po ay maging okay sa harapan ng ating Panginoon. Kaya ang diablo po, gumagawa siya ng paraan para tayo po ay hindi makapagpatuloy sa ating matapat na paglilingkod sa Kanya. Ang maganda lang po dito, katulad na nabanggit ko na sa ikalawang punto po natin, 1 Corinthians chapter 10 verse 13, nagpapaliwanag po ng dakilang pag-ibig ng ating Panginoon, ng kanyang katapatan. Ang sabi, wala pang pagsubok na dumating sa inyo na didinanas ng lahat ng tao. Tapat ang Diyos. Sabi po, God is faithful, kapatid. At hindi niya ipahintulot na kayo'y subukin ng higit sa inyong makakaya. Sa halip, pagdating ng pagsubok,
bibigyan niya kayo ng lakas upang mapagtagumpayan iyon. Ang sabi po, nais ko pong idiin, hindi kanya hahayaang matukso ng higit sa kaya mong tiisin. Sometimes may mga Kristiyano, natukso ako. Ano po? Mga kapatid, marami pong gumagawa ng mga kadahilanan. Palay na ang lumalapit sa manok, hindi mo pa ba tutukain? Palay na ang lumalapit, pigs na yung lumalapit sa manok, hindi mo pa ba tutukain? Ang sabi ko naman po, kailanman, ewan ko po kung nakakita na kayo ng lumalakad na pigs, lumalakad na palay, lumalakad na mais, papunta sa manok. Nakakita na po ba tayo ng ganon? That's why alibay lang yun. Kaya nga tama po yung sinabi ng ating Panginoon na pagdating po ng pagsubok, ang Panginoon nagbibigay siya ng daan para to way out upang iyong mapagtagumpayan iyon, upang iyong maiwasan. Tangan nga lamang ika mismo. Di ba? Doon bumabagsak po ang tao. Ngayon, ang tanong po, bumagsak ka sa pagkakasala. Praise God, salamat sa Panginoon. Yung unang punto po natin, if you confess your sin, God is faithful to forgive us, to forgive you. Ano po? Sabi ko nga, madalas ito, ang Panginoon ay nagpapatawad. Lahat ng kasalanan ay pinapatawad ng Panginoon. Isang kasalanan lang ang hindi pinapatawad ng Panginoon. Yung kasalanan na hindi natin inihihingi ng tawad. Ang isang tao nagkasala sa iyo, hindi humihingi ng tawad, patatawarin mo ba? Oo, sa puso mo, maaaring sinabi mo, pinapatawad ko na siya. Na? Pero halimbawa, hindi siya lumalapit sa iyo. Wala yung declaration, no? Mas maganda siguro yon. Yung lumapit siya sa iyo, I'm sorry. Diba? At nagdideklara ka naman, yes, I forgive you. At dapat din naman po, tayo, lalo na tayo ng mga Kristiyano, yung pagpapatawad sa atin po dapat. Bakit? Kasi po pinatawad tayo ng ating pong Panginoon. Number 3, God is faithful to provide your needs. Apo. Inuulit ko po, God is faithful. Tapat po ang Diyos na i-provide po yung kailangan po natin. Ganyan po kadakila ang Panginoon. Ganyan po katapat ang ating Panginoon. Amen po. Kung mapapansin po ninyo sa 3 punto, sinabi po, God is faithful to provide. Hindi po sinabi na all your needs. Na po. Sabi ko po dito, nagsalita po ako ng your needs. Yung kailangan mo sa araw na ito. Ano po? Hindi po yung kailangan mo sa susunod na mga panahon. At nais ko pang magbigay linaw po dito, yung punto po na kapag hindi mo kailangan, siyempre, hindi binibigay ng Panginoon. Hindi mo kailangan eh. Manapay kung ikaw ay nagpumilit na magkaroon po nito, kuminsan mayroon pong epekto ito sa ating po mga buhay. May mga bagay ba sa inyo na mayroon kayo na gusto lamang po ninyo? Pero hindi naman ninyo kailangan. May mga pangyayaring ganoon. At tuloy nagsasanhi ito ng kahirapan sa atin.
May verse po tayo dito, Philippians chapter 4, verse 19. Ano pong sinasabi po niya? At buhat sa kayamanan niyang hindi mauubos, ibibigay niya ang lahat ng inyong kailangan sa pamamagitan ni Kristo. Maliwanag po ang salita po ng ating pong Panginoon. And last but not the least, nandyan pa po ba tayo? Hello. Last but not the least, ang sabi po, ang Diyos ay tapat. Sasamahan ka saan ka man pupunta. Amen? Inuulit ko po at idinidiin, ang Diyos ay tapat, sasamahan ka saan ka man pupunta. Kaya po, great is thy faithfulness. Last na talata po na aking pong babasahin, Isaiah chapter 40, sorry po, hindi ko na-plus ito kay Brother Jonathan, chapter 40, verse 28, hanggang pong 31, ganito po ang sinasabi ng salita ng ating pong Panginoon. Di ba ninyo alam? Di ba ninyo talos na itong si Yahweh ang walang hanggang Diyos? Siya ang lumikha ng buong daigdig. Hindi siya napapagod. Sa isipan niya ay walang makatatarok. Ang mga mahihina't napapagal ay pinapalakas. Mga kapatid, ulitin ko ito. Ikaw ba'y nanghihina? Ang sabi po ng talata, ang mga mahihina't napapagal ay pinalalakas. Kahit kabataan ay napapagod at nanlulupaypay. Alam po ninyo yung kabataan? Ano yan? Kabataan, larawan po ng kalakasan. Pero binabanggit po ng talata, napapagod din, nanlulupaypay. Ngunit, sabi po niya, ito po yung matindi. At sana po, pakatandaan po natin ito, mga kapatid. Ngunit, ang nagtitiwala kay Yahweh, tayo po ba'y nagtitiwala sa Diyos? Ay magpapanibagong sila. Ang lakas nila ay matutulad sa walang pagod na pakpak ng agila. Sila'y tatakbo ng tatakbo, ngunit di manghihina. Lalakad ng lalakad, ngunit hindi mapapagod. Mga kapatid ko, dakila po ang katapatan ng ating pong Panginoon. Happy 36th anniversary sa ating lahat. Tayo pong lahat ay yumukot manalangin. Hallelujah! Oh God! Hallelujah! Amang banal, Diyos na makapangyarihan sa lahat, sa oras na ito, salamat po sa mensahe mo sa amin ngayong umagang ito. Dalangin po namin, Panginoon, na itanim po ninyo ito sa amin pong mga puso at isipan sa araw na ito, Panginoon, na kung saan ay amin pong inaalaala ang iyong kabutihan, ang iyong pagpapahintulot, Panginoon. Nasa dakong ito, may tanim, Panginoon, ang isang iglesia, O God. Salamat po, Panginoon. At ito nga, Panginoon, salamat po sapagkat ang naitanim na ito, Panginoon, 36 years na po ang nagdaan, kumbaga sa isang butil, Panginoon, na nahulog sa lupa. Ito po ay tumubo, Panginoon. Ito po ay tumubo. Lumaki. Hindi nagtapos na nagkaroon po ng mga sanga, kundi sa pagkakaroon na niya ng sanga, namulaklak ito. Hindi po nagtapos na nagkaroon ng bulaklak, kundi nagkaroon ng mga bunga. Salamat po, Panginoon. Yung kokonti lamang noon, yung nagsimula lamang sa Bible study, na tatatlo, apat, lilima, ngayon ay napakarami na. Dulot nito, larawan nito, Panginoon, ng pagbunga ng gawain na ito, Panginoon. Maraming pong salamat sa oras na ito, Panginoon.
Hayaan po ninyo na sa aking panalangin, patuloy kitang pupurihin, patuloy ka naming pasasalamatan. Salamat po sa mga kapatid na nanguna sa gawain na ito. Sa prayer na ito, Panginoon, amin po silang inaalaala, yung mga kapatid na wala na, at yung mga kapatid naman na nandito pa. Salamat po, Panginoon, sa mga kapatid na ito na inyong ginamit upang ang gawain na ito, Panginoon, ay may tayo sa lugar na ito. Hindi na namin po i-mention ang karamihan sa kanila. Yung ilan, Panginoon, nawawaglit na sa aming isipan. But Lord, sa iyo, Panginoon, kailanman, God, hindi po nawala sa iyo, Panginoon. Ang mga kapatid na ito na inyong ginamit, nais po namin banggitin sa iyo, Panginoon, ng isang pangalan. Salamat po sa aming kapatid, Mangobye Apong Saru, Panginoon, na siyang nagpahintulot, nagbigay ng dakong kalagyan na ito ng iyong bahay-sambahan, Panginoon. Salamat po sa inyong paggamit sa Kanya upang kami, Panginoon, ay magkaroon ng magandang lugar ng bahay-sambahan na magpupuri sa iyo. Panginoon, alang-alang Ama sa paglilingkod niya sa iyo. Alang-alang, Panginoon Diyos, sa Kanyang pagiging bukas ng palad, Panginoon, na ipagkalob ang gawain na ito o ng lugar na ito sa iyong gawain. Bless his family, Father God. Bless his family. Pagpalain po ninyo sila, Panginoon. Maraming pong salamat. At sa oras na ito, sa amin pong pagtatapos, hindi lamang sila ang aking pinapanalangin, kundi ang buong iglesia, Panginoon, mga kapatid, na mula pa noon hanggang ngayon, ay hindi sila nagsawa na sumamba sa iyo. Nagbigay ng kanilang mga buhay. Nagbigay, Panginoon Diyos, ng kanilang mga kayamanan upang ang aming iglesia o ang church building na ito ay gumanda, Panginoon. Magkaroon ng magandang mukha, magkaroon ng magandang larawan. Bless them all, Father God. Kilala mo ang mga kapatid na ito. Pagpalain mo po ang kanilang pamilya. At sa bawat isa, Panginoon, hindi man sila napabilang doon po sa nagpasimula. Sila po ay nakasama po, maaaring nang doon po sila sa naging bunga, Panginoon. May mga kapatid na mga bago pa lamang ngayon, Panginoon, sa gawain na ito. Pagpalain mo po ang kanilang mga buhay. Lalo na po, Panginoon, ang mga kabataan na sila pong susunod sa amin pagkatapos namin, Panginoon. Lord, patuloy mo pong ibigay sa mga kabataan na ito, mga kids, Panginoon, na naniniwala po ako, darating ang panahon, sila din, Panginoon, ang tatayo sa likuran ng pulpitong ito. Pagpalain po ninyo sila. Sa oras na ito ay amin pong inihandog sila sa iyo. Ingatan mo at pagpalain ng kanilang mga buhay. Father God, ipinapanalangin ko po ang mga kapatid na nakakatanda, mga elders, Panginoon, WM, mga nakakatanda, pagpalain mo po sila, Panginoon. Tuloy na gawing halimbawa ang mga kapatid na ito, Panginoon, sa lalong ikatatatag, lalo pong ikagaganda, Panginoon, ng gawain na ito, sa mga bagong sibol ng mga kabataan, Panginoon, mga bagong kapatid, na ipinagkaloob mo sa amin. Bless them, Father God. Maging kasangkapan kami, Panginoon, upang sila ay magpatuloy sa gawain na ito. Tulungan mo po sila, gabayan mo po sila. Pagpalain ng kanilang mga buhay. Sa oras din pong ito, Panginoon, nananalangin po ako sa mga kapatid po namin na nasa ibang bansa. Katulad ng aking intro kanina, yung pong family po namin, pag-family na nasa ibang bansa. Lord, salamat po sa kanilang support. Salamat po sa kanilang mga suporta financially. At iba pa, Panginoon, sa iyong gawain. Salamat po, Panginoon, na inyong ginamit ang mga kapatid na ito
upang magkaroon ng ng magandang mukha ang iyong iglesia dakong ito. Patuloy mong ingatan ang kanilang mga buhay. Salamat po at nanalangin ako bilang pagtatapos sa ika-36 anniversary po namin. Patuloy na gamitin po ninyo kami sa kaluwalhatian mo. I-bless mo po ang bawat isa. Maraming pong salamat. Tunay, Ama, dakila po ang iyong katapatan. Sa kabila po ng mga pagsubok na amin pong nararanasan, nandyan ka na hindi po nagpapabaya sa amin. Purihin ang iyong dakilang pangalan sa matamis at sa makapangyarihang pangalan ng aming Panginoong Hesus na aming tagapagligtas. Ito po ang aming sama-samang panalangin. Mga kapatid ko, lahat po tayo magsabi ng Amen. God bless po sa ating lahat. Happy anniversary. Salamat, Pastor. Tunay nga pong dakila ang katapatan ng ating Panginoon at kailanmay hindi niya tayo pinababayaan. Patuloy po tayong magpagamit sa ating Panginoon para po sa ikauunlad, kalalago ng ating iglesia sa dako rito. Manalangin po tayo para sa ating offering. Salamat, Panginoon. Salamat, Lord, sa iyong katapatan sa aming mga buhay. Sa loob ng 36 na taon, Lord, napakadakila mo, Panginoon. At sa mga susunod pa na mga taon namin sa iglesyang ito, kayo pong patuloy na magpala sa buhay ng bawat isa, Lord. And we believe na you are going to provide all our needs, Panginoon. We are praying for our sources of income sa lahat po ng trabaho, sa lahat ng negosyo ng bawat miyembro ng simbahang ito. Patuloy mo pong pagpalain. And we are praying, Lord, para sa lahat ng makokolekta, Panginoon, na offering this morning. Pagpalain mo po ito na naway maging sapat po ito sa lahat ng pangangailangan ng aming simbahan. We thank you, Lord. Hindi po kami magsasawa na magpasalamat sa iyo, Panginoon. Salamat sa iyong pagmamahal. Salamat sa iyong dakilang katapatan, Lord, sa aming mga buhay. Kaya't sa iyo lamang namin ibinabalik, Panginoon, ang lahat ng pasasalamat, kapurihan, Panginoon, kadakilaan, kaluwalhatian. Sa pangalan ni Jesus na aming tagapagligtas. Amen. Ipinapasabi po na dito lang po tayo sa bawat upuan po natin. Huwag po tayong alis. Dadating po yung mga food. Ibibigay po sa bawat isa. Okay. Habang inaanda po yung ating pong mga food, salamat po. May mga kapatid po tayo na tatagal. Ano ba yun? Tatagal. Kandidato. Yan. Kandidato po para po sa darating pong eleksyon. Po.
ating pong kahilingang panalangin po na ipag-pray po natin sila. Ano po, hindi ko po ini-endorso sa inyo, ipinapakiusap ko po sa inyo, lalo po mga kapatid po natin, sa Pantala po. Okay lang po ba yon? Pag-pray po natin sila. Ano ba, kung kalooban ng Panginoon, ano po, di ba, mas bentahe po tayo siguro na yung maupo po doon sa as chairman ay Christian. Di po. So, wala nyo, pagpunta ko doon, si chairman nandun. Mas madali po ano ko sa kanya. So, inanyayan ko po yung lahat po yung tatagal, tumatakbo po, tatagal na bilang ano po yun? Ano kasi? Kandidato. Kindly po, pupunta po dito sa harap, ipag-pray ko po kayo. Pag-pray ko po kayo. Si Joel anak, dito kay, pag-pray ka namin. Kanya, dito ka anak. Asawa ni sister. Brother Day po, Kenny po, kapatad, Kenny po. Ipag-pray po namin kayo. Ipag-pray namin kayo, kapatad. Kenny po, kapatad. Sige po, ipapanalangin ko po kayo. Mangyayari po yung will ni Lord. Yan. Hindi ko po alam. Alam po niyo, Brother Day, kung hindi po binanggit ngayon, hindi ko alam na tatagal ka. Ibig sabihin, wala kang point sa akin noon. Pero ngayon po, dahil nakita ko na, 1 point ka na sa akin. Purihin po ang Panginoon. Ang alam ko po, yung anak din ni Sister Daisy ay tatagal din. Ano po, sana po, sa Pantala rin kapatid tamong ini. Hindi po. Okay lang po. Mayroon pa po ba? Mayroon pa po ba? Kung wala na po, tumayo po tayong lahat bilang pagsuporta po at inihingi ko po na patungan po natin ang ating kamay, taas po natin ang ating kamay sa mga kapatid